Okay, palakpakan natin si Lord. Yung palakpak na para sa Diyos. Yes. Alright. Kung meron po akong itatanong na isang bagay, tingnan natin kung ano isasagot ninyo. No? Sa sarili nyo lang po. Sa palagay mo, ano yung itinuro sa Bible, pinaka-importante? Isa lang Siyempre, marami naman pong importante. Lahat po yan. Pero meron pong isang pinaka-importante na tinuro ang Panginoon. Importante siya noon, importante siya ngayon, at pinaka-importante po siya sa buong panahon. Alright? Meron po ba kayo naisip? Hindi naman kailangang sumagot na malakas, no? Sa sarili mo lang. Kung ang sagot po ninyo ay prayer. Sabihin mo nga prayer. Kung ang sagot mo ay prayer, tama yung iniisip mo. Sabihin mo nga ulit, prayer. Bilang mga Kristiyano po, ang sabi po ng Bible, ito po ang pinaka-importante. Hindi pwedeng mabuhay ang isang Kristiyano nang walang buhay panalangin. At ang sabi din po ng Panginoon, ng Bible, everything starts in prayer. Lahat. Ibig sabihin, walang gagawin ng Diyos, walang mangyayari, hindi gagalaw ang Diyos, hindi sasali ang Diyos sa lahat ng nangyayari kung walang mananalangin. Yun po ang sabi ng Bible, and I believe that. Pero ang another observation, another comment. Ang comment ko dyan, kung bakit importante ang prayer, alam mo yon, di ba? Naniniwala kayong lahat. Lahat naman po kayo magsasabing, yes, Pastor, importante ang prayer. Ang tanong, bakit kukunti lang ang talagang nananalangin? Alright? Yung panalangin na totoong panalangin. Hindi po yung prayer bago matulog, hindi po yung prayer pagkagising, hindi po yung prayer na bago kumain. No, we're not talking about those kinds of prayer. Ang ibig sabihin ng prayer na tinuro ni Jesus, yung pong nagbabago ng mga pangyayari. Yung pagnanalangin at naniwala ang isang tao at nanalangin siya, merong mangyayari. Yung pong prayer na yon. Hindi yung prayer na alam nyo. Alright? Salamat sa pagkain, pengi nito, pengi noon. Hindi po yung ganon. Bakit nga po hindi nagpe-pray ang marami at hindi interesado ang marami? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung ba't di ka nagpe-pray? Marami po nandito ngayon, hindi ka talaga nagpe-pray the way that you're praying should be, alright? Hindi talaga ganon. Bakit po? Isang dahilan. Kasi sabihin mo, dahil sa result. Sabihin mo nga, result. One more time, sabihin mo, result. Walang result. Marami na po sa atin tumigil ng mag-pray. Nagpe-pray ka na lang mga twice a day, 3 times a day. Hindi ho yun yung prayer na tinuturo ng Bible. A prayer is a way of life. It's part of your life. Alright? Actually, it's your life. Kapag totoo kang Christian, ang tawag ko po sa prayer is your lifeline to God. Hindi ka totoong humihinga pag hindi ka nagpe-pray. Kasi ang prayer po is like spiritual breathing. Spiritual breathing. Kung paanong humihinga ka, ikaw ay nag-i-inhale at nag-i-exhale, ganun din po yun. Alright? Tayo po ay humihigop, nagre-receive from God, and then we will spend time with God. Yun po yung breathing exercises. Nasusundan niyo po ba ako? So, ang mga Christian na hindi ka nabubuhay sa panalangin, hindi ka totoong nabubuhay. You are only living physically, but not spiritually, because it's your lifeline. It's like breathing in and breathing out. Alright? Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya pala mukha ka lang buhay. Pero sa totoo lang, patay talaga. That's the truth. That's the Bible. Hindi ko po yun tinuturo. Tinuturo ng Bible yun. Ang panalangin, parang paghinga mo yan. You inhale and you exhale. You speak and then you receive. You speak, you receive. You speak, you receive. That's prayer. Spiritual na paghinga yan.
Kaya tayo nabubuhay because we are breathing. Ngayon nga po, ang problema, walang result. Kaya tumitigil na po ang marami sa atin sa pananalangin. Sisimba ka na lang, alam niyo yun, nagbabasa ka na lang ng Bible, pero tinuro po ng Panginoon, yan ang pinaka-importante. Kaya po ngayong umaga, ang title po ng message natin, baka ito yung dahilan kung bakit walang result. Do you have a prayer plan? Do you have a prayer plan? Prayer is powerful. Prayer is effective. Prayer is a teaching from Jesus Himself. Prayer is so important. Kaya lang walang result. Bakit walang result? Baka naman wala kang prayer plan. Wala kayong plano. Halimbawa, wala ba kayong plano para bukas? Wala. Anong klase naman yun? Wala kang plano para bukas. Wala kayong plano para sa pamilya mo. Wala kang plano para sa pag-aaral mo. Wala kang plano kung anong course kukunin mo. Wala kang plano kung saan kayo pupunta. Hindi pwedeng walang plano. Sabi nga po sa English, if you fail to plan, you are planning to fail. Ulitin ko po, if you fail to plan, you are planning to fail. Kapag nabigo kang magplano, nagpaplano ka na mabigo. Kaya po maraming ayaw nang mag-pray, ulitin ko po, makinig kayo mabuti. Kaya maraming tamad mag-pray kasi walang result. Walang result. Pangalawa, bakit walang result? Kasi wala kang prayer plan. Pastor, kailangan ba ang plano sa prayer? Sabi ng Bible, yes. Kailangan may plano ka kung paanong pinaplano mo ang buhay ng anak mo, ang direksyon ng pamilya mo, may negosyo ka, nagpaplano ka, nag-aaral ka, nagpaplano ka, may pera ka, paano mo pinaplano ang pera mo. Hindi pwedeng walang plano. Ulitin ko po, kaya po kayo tinatamad mag-pray kasi nga walang nangyayari. Bakit walang nangyayari? Kasi nga baka dito ka po sumasablay. At tanungin kayo, do you have a prayer plan? Alam po ninyo, sabi po ng Bible ganito, maraming problema ang iiwasan mo. At marami pang mga problemang malulusutan mo dahil sa prayer. Sabi ng Bible. Alright? That's my experience for the last 35 years. Sa halip na ganito kalaki ang problema, sa halip na ganito karami ang problema, because you have a way of life, gumaganto na lang po yan. May problema pa rin? Yes, of course. Pero sa halip na ganito kalaki, ganito karami ang problema mo, hindi mo nare-realize na may ginagawa ang Diyos. Sometimes you do not see. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Alright? Kaya dito po sa buhay na ito, palagay ko po sasang-ayon kayo sa akin, hindi madali ang mabuhay dito. Everyday, daming problema. Lagi kayo may problema sa pera, lagi kayo may problema sa asawa mo, sa anak mo, sa negosyo mo, sa kalusugan mo, lagi kayo may problema sa everything, everyday. So, ano lang po ang magagawa mo? You need to pray. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi ako may sabi nun. Kaya ganito po ang pag-uusapan natin. Pag-aaralan po natin, paano ka makakaranas ng tagumpay sa prayer? Paano ka magkakaroon ng mga result sa prayer? Para ma-excite ka, para hindi ka tatamad-tamad, para gawin mong priority ang prayer because every day you need God. Hello? Every day you need God. In every situation. Ang pamilya mo, hindi mawawala ng problema yan araw-araw. Alam niyo ba, tingnan niyo, alam niyo ba, sabi po ng government agency, dito po sa Pilipinas, may 2 milyon na walang hanap buhay. Malaki yun, ha? 2 milyon ang walang trabaho. Grabe. Imagine, 2 milyon walang hanap buhay. Ang bigat ng ganong buhay. Pangalawa, sabi po ng government agencies ng Pilipinas, mahigit 40% ng Pilipino is just a hand-to-mouth existence. Ibig sabihin, pag hindi nagtrabaho, magugutom. 40 million yon. 40 million Filipinos hirap sa buhay.
Sa palagay nyo, hindi tayo dapat mag-pray? Kasi nga po, kaya hindi nagpe-pray ang maraming Christian, hindi po nila nalalaman kung ano nangyayari sa paligid. Wala silang pakialam. At kapag meron po tayong pakialam, sigurado magpe-pray po tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Kailangan natin ang karunungan ng Diyos. Do you have a prayer plan? Yan po ang gusto kong maintindihan natin ngayong umaga. Babasahin po na natin yung Lucas, Kapitulo 5. Ito po yung, pinaigsi ko na lang. Ito po yung nangisda, sila Pedro. Wala silang nahuli, pero ang sabi po ng Bible, nung si Jesus po ay nag-preach, at pagkatapos niyang mag-preach sa tabing dagat, sabi niya kay Simon, Simon, pumunta ka doon sa bandang malalim at mangisda ka. Sabi po ni Simon sa verse 5, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. Sabi po ni Pedro, Simon, Panginoon, magdamag na po kami ng isda, wala po kaming nahuli. Yung iba po sa atin, Lord, 1 linggo na ako nagpe-pray, wala pa rin nangyayari. Lord, 1 buwan na ako nagpe-pray, wala pa rin nangyayari. Lord, kalahating taon na ako nagpe-pray, wala pa rin nangyayari, ayoko nang mag-pray. Yan po ang dahilan, right? Yung iba po sa inyo, sinubukan yung mag-pray. 1 oras, 1 araw, 1 linggo, 1 buwan. Tapos sabi mo, puyat, pagod, discouraged, disappointed, ayoko na mag-pray. Tama? Tama? Totoo po yun. Marami dito ngayon. Maraming nandito ngayon na ayaw mo na mag-pray. Kung sakali man magpe-pray ka, Lord, salamat sa sampurado. Salamat po. Tutulog na po ako. Good night, Lord. Ganun na lang ang prayer ninyo. Marunong po kayong mag-pray. Marunong. It's not about prayer. Ang pinag-uusapan natin ngayong umaga, hindi tungkol sa panalangin. Ang pinag-uusapan natin, may plano ka ba sa pananalangin? Kasi lahat naman kayo marunong mag-pray. Sabi mo, Jesus' name, Amen. Lord, tulungan mo ako, Amen. Lord, pagalingin mo ako, Amen. Lord, kailangan ko ng trabaho, Amen. Lord, yung asawa ko tumigil na sa paglalasing, Amen. Tama? Marunong kayo ng ganon, right? Pero hindi po yon ang sinasagot ng Diyos. Tinitingnan ng Lord, what is your prayer plan? At sa umagang ito, may isang lalaki. Sabi nga po, Lord, magdamag na kaming nanalangin, wala ding nangyari. Lord, 1 buwan na ako nagpe-pray, wala pa rin nangyayari. Siguro to'y tigil na ako. That's the cases for most of you. Yan po ang kalagayan ng marami sa inyo ngayong umaga. Okay? Kaya sabi po ni Jesus sa Luke chapter 18 verse 1, bakit si Pastor Rudy, hindi po ako tumitigil mag-pray kahit walang sagot si Lord? Minsan matagal. Jesus told his disciples a parable to show to them that they should always pray and not give up. Ano turo ni Jesus? Okay, tumigil. Kahit walang sagot. Kahit walang nagbabago. Kahit matagal. Kahit nakakainip. Kahit nakakapagod. Kahit nakaka-discourage. Alam nyo, yan lang po ang isang importante sa akin. Sa buhay ko, pwedeng tumigil akong mag-aral. Pwede yun. Pwedeng tumigil akong kumain. Pwedeng tumigil po akong ng ilang bagay. Pero isang hindi ko pwedeng gawin ay tumigil sa panalangin. Bakit? Utos ng Panginoong Hesus yan. Kasi alam ni Lord, mahihirapan ka sa buhay na ito. It's impossible to make it in this life without prayer. Hindi ko alam kung maniniwala po kayo, pero si Jesus po yan. Kung hindi ka naniniwala sa sinabi ni Jesus, hindi ka tatagal sa buhay na ito. Sa dami ng problema ng buhay na ito, sa dami ng pagsubok, sa dami ng sakit, sa dami ng kahirapan, sa dami ng tukso, sa dami ng testing sa buhay, every day, hindi ka pwedeng tumigil, sabi ni Jesus. Hindi pwede, kahit mahirap. You don't stop
pray. You do not give up. Hindi mo pwedeng sabihin, ayoko na, Lord, walang nangyayari. Yan ang ibig sabihin niyan. Nandiyan ka pa ba? Sa Bible, may isang lalaki, pag-aaralan natin, ano ba ginawa niya? Kasi pag hindi po ninyo natutuhan ng prayer, yung ituturo ko ngayong umaga, pag hindi nyo naintindihan, alam nyo mangyayari sa inyo? Ang prayer ninyo ay kabagot-bagot. Sino rito, ang prayer mo, very, very boring. Inip na inip ka, nakaka-bored, gusto mo na lang tapusin. Boring, right? Wala ng excitement. Ang prayer po was designed for you to enjoy praying. Hindi po tinuruan ang tao na manalangin para ikaw ay mabagot at para ikaw ay maging guilty. Yung iba nagpe-pray kasi guilty ka eh. Diba? Sabi ng iba, nako, hindi ako nakapag-pray na naman. Magpe-pray na nga ako kasi nga guilty ka eh. Right? No, it's not the design of prayer. Maraming ganyan. Alright? Yung katabi mo, tinan mo yung katabi mo. Tinan mo yung katabi mo. Hindi siya guilty, no? Tinan mo yung katabi mo. Hindi guilty, no? Kasi hindi naman nagpe-pray yan eh. Pero marami po mga nasa simbahan, ang pakiramdam mo, naku, magpe-pray na nga ako kasi baka magalit si Lord. Ano tawag doon? Guilty. Hindi ka excited, guilty ka lang. Pag naman nag-pray ka, Diyos ko po, inip na inip ka na. Di ba? Wala ka na masabi. Sino rito sa inyo, gustong-gusto mong kasama yung boring na kasama? Ako po, pag ako bumibiyahe ko, nagdadrive ako ng 3 hours, no? 4 hours. Madalas po, every week ako'y nagdadrive ng 4 hours, 5 hours, 10 hours. Ang gusto ko pong kasama, hindi boring. Si JB, sinama ko, nagka-problema naman ako, sumakit lalamunan ko. 3 oras papunta, walang tigil. 3 oras pabalik, wala rin tigil. Kwentuhan kami ng kwentuhan. Kasi, hindi kita maisasama pag boring ka. Pero mo 3 oras, di ka kumikibo, grabe. Pagbuka ng bibig mo, dami ng bakterya. Panis na yung laway mo. Boring na. Boring. Alam niyo ba na ang prayer, hindi dapat boring? Hindi dapat boring ang prayer. Tinuruan tayo ng Lord na mag-pray para masaya, exciting, alright? You're happy. You want to pray all the time. Ganun po ang design ng prayer. Kaya kung kayo po, gusto nyo na magbago, makinig po kayo mabuti ngayong umaga. Para hindi ka guilty lagi at hindi ka bored sa prayer. Ang pangalan po nitong lalaking pag-aaralan natin ay Habakkuk. At tandaan po natin, ang simula ng kanyang prayer, listen, ang simula ng prayer ni Habakkuk ay nakita niya yung sama na nangyayari sa kanyang bansa. Alam niyo ba na ang isang dahilan ba't hindi ka nagpe-pray kasi wala kang pakialam kung ano nangyayari sa Nabotas, Malabon, daming adik, wala kang pakialam. Ang daming kabataan nabubuntis ng maaga, wala kang pakialam. Right? Yes, kaya hindi ka nga nagpe-pray. Ang Pilipinas, hirap na hirap. Alam niyo ba na iniiwasan ng Pilipinas ng mga investors? Alam niyo ba yan? Pero hindi mo alam kaya hindi ka nagpe-pray, right? Ako po, kaya ako nagpe-pray kasi ang Pilipinas po, iniiwasan tayo ng mga kapitalista. Bakit? Kasi sa sobrang traffic sa Pilipinas, mga 4 na oras sa man-hours nasasayang. Nasasayang, 4 na oras. Bibiyahe ka, papuntang trabaho, 2 oras. Bibiyahe ka pa uwi, 2 oras. 4 na oras ang nasasayang sa iyo kapag nandito ka sa Manila. Kaya sabi ng mga mayayaman, ayokong magnegosyo sa Pilipinas. Yes, that's true. Totoo yun. Okay? Pangalawa, tayo po ang pinakamataas na may kuryente sa buong Asia. Ang presyo po ng kuryente sa Pilipinas, pinakamataas sa buong Asia. Kaya sabi ng mga European, ayoko sa Pilipinas. Sa China na lang ako, sa Vietnam na lang ako, sa Cambodia kami pupunta. Kaya, hindi ka magpe-pray. Hindi ka magpe-pray.
Ako po, kaya po ako nagpe-pray kasi nakikita ko ang mga high school, buntis agad yan. Hindi nakakatapos ng pag-aaral. Alam niyo ba, sabi po ng United Nations, ang Pilipinas ay pangatlo. America, number 1. France, number 2. Ang Pilipinas, pangatlo. Saan? Sa pinakamadalas pong dumalaw sa pornographic website. Pangatlo, ang Pilipinas, na pinakamaraming mga tao, kabataan, lalaki, babae, na mga adik sa pornography. Pangatlo tayo. Ano yun? Wala kang pakialam? Di ba? Kaya hindi ka nagpe-pray, wala ka namang pakialam doon. Bahala kayo, basta ako, kailangan kumita ng pera, kailangan kumain kami everyday. Ang sabi ni Jesus, unahin mo muna yung kanyang business. And what is the business of the kingdom? That people may get to know the Lord. Na makilala ng mga tiga-Pilipinas ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, because apart from Him, kawawa ang Pilipinas. Nakita ninyo, hirap na hirap tayo. Kaya hindi nyo napansin. Bakit hindi nagpe-pray ang mga tiga-dulos? Kasi ang iniintindi mo lang, kumain everyday. Saan matutulog araw-araw? Isusuot mong damit everyday. Kaya hindi ka na nagagamit ng Diyos sa prayer. Right? Si Habakuk, nakita niya. Sabi niya, Lord, ano nangyayari sa bayan namin? Ba't ganito to? Bakit ang gulo? Ang daming magnanakaw, ang daming kriminal, ang daming awayan ng awayan. Ang mga pamilya are breaking apart. Bakit? Ang tao puro pera na lang. Pera, pera, pera. Ano na ginagawa mo, Lord? Sabi ni Habakuk. So ngayon, naisipan niya, mananalangin ako. Hindi lang manalangin. Alright? Hindi lang mananalangin. Sabi niya, gagawa ako ng plano para manalangin. Number 1. Ano yung number 1? He withdrew. Sabihin mo nga, withdrew. Baka naman sabihin mo, wala naman po akong pera sa bangko. Hindi ho bangko pinag-uusapan. Alright? Ang ibig sabihin po ng withdrew, humanap siya ng isang lugar na tahimik, malayo sa maingay. He withdrew. Meron ba kayong ganyan, kapatid? Bakit hindi ka nagpe-pray? Nakakatamad? Bakit nakakatamad? Wala namang resulta. Bakit walang resulta prayer mo? Hindi ka kasi marunong na umalis sa isang lugar para humanap ng tahimik na lugar kung saan mag-uusap kayo ni Lord. That's a prayer plan. A beautiful prayer plan. Ako po, meron na po akong lugar sa building natin sa Nabotas, sa 5th floor, nandun po ako lagi. Kapag gusto ko pong manalangin ng medyo mahaba, at gusto ko pong mag-concentrate, papanik po ako doon sa building, sa 5th floor. Tahimik doon eh. Alright? Ang kasama ko lang doon yung mga pusa ko. Kaya alam niyo yung mga pusa ko, mga prayerful yan kaysa sa inyo. Okay? Kasi habang nagpe-pray ako, doon yung mga alaga ko, mga pusa, paligid-ligid, nakatabi sa akin. Nagpe-pray ako. Tingnan niyo, sabi po ng Habakkuk chapter 2, verse 1, I will stand at my guard post. Ano yung guard post? Sa panahon po ni Habakuk, meron po silang isang parang outpost. Ang ginagawa po dyan ng mga bantay, tumitingin kung may kaaway. Tinitingnan nila, may paparating bang kaaway, may parating bang masamang panahon. Kapatid, everyday, maraming masamang nangyayari. Ang tanong ko sa iyo, meron ka bang place to guard your family? Kaya maraming pamilya pinaglalaruan ng demonyo kasi mismong tatay. Yung mismong tatay, hindi talaga siya nagbabantay sa panalangin. Oy, may paparating na bagyo. Oy, may mga kaaway. Paparating yung kaaway. Yan po yung guard post. Ang tawag po dyan sa panahon natin ay secret place where you talk to God. Ikaw lang. Mahirap gawin yan. Hindi ho yan madali. Hindi mo madali yan. Alright? Kailangan mo talaga na magdisiplina sa sarili mo. Kasi lalo na in this generation, hello, mga kapatid,
Grabe ang busy nyo. TV nyo, 1 oras kayo, 2 oras kayo sa television. Meron ngayong internet, meron ngayong Facebook, may Instagram. Ang hirap po ngayon pumunta dyan sa lugar ng guard post para mag-pray, para magbantay. Kasi ang dami nyo masyadong ginagawa. Ang dami nyo masyadong pinagkakaabalahan. Inuuna mo yung mga bagay na hindi ganong importante, pero yung sinabi ni Lord, huwag kang tumigil. Ayaw mo nun. Hindi ka makatigil sa Facebook, hindi ka makatigil sa paglilinis ng bahay, hindi ka makatigil sa pag-aaral sa eskwelahan, pero yung importante, number 1 pa lang, bagsak nga po talaga. Diyan pa lang, marami na po dito sa dulos ang hindi makakalagpas sa prayer. No, totoo po. Kaya hindi ka talaga magpe-pray. Magsisimba ka na lang. And you know what? I have a bad news for you. Kahit anong simba mo. Kapag hindi ka natuto sa tinuturo ng Panginoon tungkol sa prayer, which is so important for Him, pinaka-importante sa Diyos ang panalangin. Ang sabi, I will station myself on the wall. Ang ingay ng mundo ngayon, mga kapatid. Ang ingay ng mundo, kailangan mong tahimik na lugar. Ang daming mga ingay ng anak, ingay ng asawa, ingay ng negosyo, ingay ng television, ingay ng social media, ingay, puro ingay, you have to withdraw. Or else, pag wala kang ganyang plano, it's no wonder. Hindi ako magugulat, ayaw mong mag-pray. Kasi wala namang resulta talaga. Hindi ka magkaka-result. Alam nyo, ang importante po sa akin, sabi ng Luke chapter 5:16, yung sinabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Lonely. Alam nyo, kapag hindi ka pumunta sa lonely places, you will be lonely in life. Ulitin ko po pag hindi ka pumunta at natutong pumunta sa lugar ng panalanginan na malungkot. Malungkot po, kasi ikaw lang tama? Kapag hindi ka natutong pumunta sa lugar na malungkot, lulungkot talaga buhay mo. Yes, lulungkot talaga ang buhay mo. Siyempre, yung prayer life, malungkot po yan Bakit? Imagine, ikaw lang mag-isa. Walang tao sa paligid mo, tahimik na tahimik. Ang gusto mo, gimmick, tama? Ang gusto mo, TV. Hirap na hirap kang pigilin yung kamay mo para sa remote control. Kaya hindi po ako nagpe-pray sa kwarto. Hindi ako nagpe-pray sa kwarto namin. Kasi nandiyan yung television Kapag nagpe-pray ako, tapos napatingin ako sa remote control, nandiyan ang Netflix, nandiyan ang Disney Channel, nandiyan ang National Geographic, Discovery Channel. Grabe. HBO. Kaya pupunta ako doon sa walang TV, walang radyo, walang tao. Pero sa totoo lang, it's lonely. It's lonely. Okay na ikaw ay lonely during prayer kaysa maging lonely ka sa buhay at hindi ka samahan ng Diyos. Kasi ako, nakakatiyak po ako na kapag ako'y nagpe-pray, kasama ko ang Diyos. Hindi ka sigurado kapag dating mo ng problema, kung sasamahan ka ng Diyos. Because sure. Pero kung gusto mo, samahan ka ng Diyos sa panahon ng problema, samahan mo siya sa oras ng kalungkutan sa panalangin. Kasi kukunti lang ang gumagawa niya, kaya malungkot yan Kaya malungkot po ang prayer kasi konti lang. Alam niyo, what I like about prayer, hindi po importante sa akin kung ano yung problema. Hindi po ako nagpe-pray para sasabihin ko kay Lord, Lord, ang laki ng problema ng pamilya ko, ang laki ng problema namin sa pera, yung mga anak ko naglalasing, hindi na nagsisimba. Hindi yun ang sinasabi ko kay Lord. Kaya po ako nagpe-pray para isali ang Diyos sa problema ko. Hindi ko binibigay lang ang problema ko sa Diyos, isinasali ko siya sa aking problem. That's the importance of prayer. Imagine, nakita ng Lord, oh, my son is willing to go to a lonely place. Kasi gusto niya ako makasama. Hindi po yun. Hindi po problema ang sasabihin mo sa Diyos kung ba't ka nagpe-pray na mag-isa.
Pinapakita mo sa Diyos na gusto mo siyang makasama kahit sa kalungkutan. Kaya kita nyo, yung iba sa inyo, kahit hindi na magsimba pamilya mo, okay na kasi wala naman nangyayari. Wala naman nangyayari, tama? Yung anak mo, napapariwara na, napapalayo na sa Diyos, wala ka na magawa. Because you don't have a plan. You don't have a plan. Ang sabi po ng Bible, laging nag-iisa si Jesus. Malungkot. Malungkot po. Alright? Bakit malungkot? Kasi nga po sa dami ng problema ng mundo, dadalin mo yon ang Diyos doon sa gitna ng iyong problema. Are you still here? Nandito pa po ba kayo? Kaya nga tingnan niyo po ang problema natin. Di ba? Alam niyo yun, si Pedro naglakad sa tubig. Tama? Alam niyo yung kwento na yun. Alam niyo ba, na nung maglakad si Pedro sa tubig, hindi naman gusto ni Lord yun, gusto yun ni Pedro. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Nagbabasa ba kayo Bible? Alam niyo yung kwento na naglakad siya sa tubig? Hindi po si Jesus ang may gusto nun. Prayer request yun ni Pedro. Ang sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw talaga yan, sabihin mo nga sa akin, pumunta ako. Gusto kong lumakad sa tubig, Lord. Prayer request. Ano sabi ni Jesus? Halika, sige, pumunta ka rito. Marami sa atin, maraming prayer request. Lord, gusto ko magkatrabaho. Lord, gusto kong gumaling ang sakit ko. Lord, gusto ko ng ganito. Sabi ni Lord, halika, sige, mararanasan mo talaga yan. Ang problema, nung binigay yung prayer request mo, katulad ni Pedro, nakalakad siya sa tubig, and then, nawala na yung paningin mo kay Jesus. Di ba ganyan yung marami sa atin? Magpe-pray pag may problema. Nung wala ng problema, wala na si Jesus. Namatayan. Di ba namatayan kayo? Grabe, lapit ka kay Lord. Namatayan eh. Nung okay na, wala na, lubog. Lubog na siya talaga. Nung malaki problema, patay, lapit kay Lord. Lord, gusto ko maranasan yung ganito. Sabi ni Lord, halika, gusto ko rin yan eh, halika. Eto na ngayon. Naranasan mo na yung himala. Nawala na ngayon ang paningin kay Jesus. Kakita nyo, maraming hindi na nagsisimba, marami na hindi nagpe-pray, marami na hindi nagbabasa ng Bible, kasi naranasan mo na kung paano gumalaw ang Diyos. Ang problema, katulad ni Pedro, wala na kay Jesus ang paningin. Yun ang dahilan kung bakit wala na sa simbahan ang maraming mga tao. Nagsisimba lang sila kapag mabigat ang problema or may hinihingi sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, ang laki siguro ng problema mo ngayon. Dito ka no? That's number 1. Number 2, ano yung plano? Mag-withdraw. Pangalawa, mag-intay. Ang pinakamahirap sa lahat, mag-iintay. Hindi tayo sanay dyan. Hindi tayo sanay mag-intay, tama? Lalo na ngayon, usong-uso na instant noodles, instant mommy, instant lugaw, instant syota, instant anak. Lahat ng instant, sanay na tayo ngayon. Instant job. Hindi ka na sanay mag-intay. Alam niyo po, merong gantimpala ang Diyos sa mga willing mag-intay. Hindi ka makakakita ng result sa prayer kapag ikaw ay mainipin. Hindi talaga. Sabi ng Habakkuk chapter 2, verse 1, I will wait. I will wait. Ano ginagawa mo habang nag-iintay? Alam niyo ba, pag kayo nagmamadali, naramdaman niyo ba pag nagmamadali ka, tense na tense ka? At hindi ka makakapag-pray na maayos pag tensyonado ka. Right? Hindi ba pag nagmamadali ka, nakukulang na sa oras, magpe-pray pa. Kaya yung iba sa inyo, sa Zoom prayer natin, di ba? Pipindutin nyo lang yung kunyari, nagpe-pray kayo, pero nagmamadali na kayo. Hindi naman talaga kayo sumasali sa prayer eh. Nandulos. Nagmamadali kayo. Nandun lang kayo for attendance. Right? Hindi nga kayo nakakamera, right?
Hindi kasi talaga kayo. Bakit? May gagawin. Tanghali na, mapasok pa, magluluto pa, naku, magsashout, magme-makeup pa. Mga babae pa naman, sa makeup lang, grabe, kalahating oras na. Kaya yung makeup mo, kasing kapal na ng asfalto sa kalsada. Yung pilik mata mo, grabe, gano'n na. Right? Nagmamadali. Alam ba nangyayari pag ikaw ay nag-relax? Ako po, hindi ako nagpe-pray kapag ako ay tensyonado. Kasi alam ko, walang benefit sa akin yun. Walang benefit pag ako'y tensyonado. Yung isa ko pong anak, alam niyo, nawala po siya, no? Nawala po siya, yung isa kong anak, si Elizabeth. Naikwento ko na siguro to, pero parang connected ngayon. Punta siya ng Canada, nag-iisa po siya. Bata pa siya noon, first year high school. Pinadala namin sa Canada kasi pinapunta ng kapatid ko. First time. Nawala. Nawala po siya sa Canada. First time. Alam niyo po, sa Canada, Amerika, pag nawala po ang bata doon, bihira nang nakikita talaga yan. I've been there. Alam ko po yan. No? Pag nawala ang teenager, especially babae, hindi na po sila nakikita. So, linggo, tumawag po yung aking kapatid, nag-ring yung telepono ko, Sunday, alas 5 ng umaga. Sabi niya, Rudy, nawawala yung anak mo. Ako po, sabi ko, Diyos ko po. Gusto ko hanapin, kaya lang, kung kasing lapit lang ng Divisoria yun, okay na yun. Kaso, nasa Canada yung anak ko. Ang ginawa ko po, sabi ko, relax muna. Hindi ka pwede mag-panic. Alright? Kasi ayoko mag-pray na nagpapanik. Hindi pwedeng nagpe-pray na nagpapanik. Hello? Hindi talaga pwede. Kaya, ang tinuturo ng Bible, nag-iintay, at habang nag-iintay ka, nire-relax mo yung sarili mo. Kasi kapag ikaw po ay tensionado, alam niyo ba yon? Yung muscles ninyo, stiff yan eh, stiff. May tension, nararamdaman mo yung tension. Kinakabahan. Alright? Kaya ang ginagawa ko po, katulad ng sinasabi ng Bible, habang nag-iintay ako, nag-relax ako, lakas ng hangin, inaalis ko muna lahat ng ingay, hindi ako nagpo-focus sa problem. Alam niyo, paano niyo malalaman? Paano niyo malalaman kung kayo po ay naka-breakthrough sa prayer? Gusto niyo pa malaman? Ayaw niyo. Kung ayaw niyo po, magko-closing prayer na po ako. Paano mo malalaman na ikaw ay nagtagumpay sa oras ng panalangin? Ganito lang po. Pagpunta ko sa prayer, ang laki ng problema ko, nawawalaan ako, luhod po ako, linggo pa naman, magpipreach pa naman ako, luhod ako, binigay ko sa Lord yung problem, nag-relax muna ako. Hindi ako nag-pray nung ako po ay mabilis ang tibok ng puso ko, hindi ako nag-pray. Hinga muna, inhale, exhale. Nung ako po ay relax na, nakipag-usap ako sa Lord, sabi ko, Panginoon, alam mo kung nasaan ang anak ko, wala akong magagawa, pero ikaw may magagawa. Alam niyo, paano ko alam na nagtagumpay ako sa prayer? Pagtayo ko, hindi na ako nakafocus sa problema. Sa Panginoon na ako nakafocus. That's how you know. Ang marami kasi sa atin, magpe-pray, laki ng problema, nawawalaan ako, bla 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 bla. Pagtayo mo, dala-dala mo sa opisina yung problema, dala-dala mo habang nag-aabang ka ng jeep, ano ko, yung anak ko kaya, ano mangyayari? Nag-pray ka na nun, ha? Nag-pray ka na nun. Ay, nako mga kapatid. Kaya nga, tinuturuan po tayo na huwag magmadali sa prayer. Para yung shift, mula sa problem, papunta sa Panginoon. Alam mo, that something happened, and God will do something. Hurry is the death of prayer. Hurry is the death of prayer. Kaya maraming prayer patay. Maraming prayer patay. Pagtayo mo, wala na yan. Pag sinabi mong, in Jesus' name, Lord, naniniwala ako, makikita yung anak ko, in Jesus' name, I believe. Tapos pag alis ko, Lord, sana makita anak ko, patay na yun. Cancel yun, canceled. Alright? Canceled lahat ng pinag-pray ko, canceled. Kasi pagtayo ko, Lord, ako sana, nag-aabang ka ng jeep, takot na takot ka pa rin, nasa trabaho ka na, alam niyo ba,
patay. Patay talaga. Kaya hindi ka na maniniwala sa prayer. Tama? Ibig sabihin ba, walang power ang prayer? No. May power ang prayer. Ikaw ang walang power. Kaya hindi ka na magpe-pray, right? Sabihin mo sa katabi mo, yan talaga ang problema mo. Hindi ka talaga naniniwala na. Kasi nga, hindi mo alam na mag-inay. Nagmamadali ka lagi. Kasi may pasok sa opisina, may pasok sa eskwelahan. Naku, yung asawa ko, at kasuhin ko pa. Naku, yung mga anak ko. Naku. Sabi ng Psalm 46 verse 10, be still. Alam nyo, kung gusto nyo makilala si Lord, at gusto nyo magsalita ang Diyos. Si Lord, hindi kamukha ni Pastor Rudy, hindi siya namamaos. Ang Diyos po, hindi namamaos. Wala siyang problema sa lalamunan, hindi katulad ko. Ako nahirapan ako magsalita. Ang Diyos, hindi nahirapan magsalita. Kaya lang, God speaks to those people who are willing to wait. Ay, Diyos ko po. Hindi nagsasalita ang Diyos sa mga taong nagmamadali. Be still and know that I am God. Kaya hindi makilala na maraming born again si Lord. Una, hindi prayerful. Pangalawa, nag-pray nga. Tapos, Diyos ko naman ang prayer. Hindi naman seryoso sa prayer. Nag-pray nga. Bored na bored. Grabe, kung mag-pray, walang kabuhay-buhay. Pangatlo, nagpe-pray ka lang para lang attendance, para lang masabi, ay, nakapag-pray ako. Diba? Kahit pa paano. Nakaraos. Ay, Diyos ko po. It doesn't work. Hindi mo makikilala ang Diyos. Gusto ba ng Diyos na makilala mo siya? Amen! Gusto ng Diyos. Kaya lang nagpapakilala ang Diyos to those who are willing to wait and listen. So huwag ka na magtaka kung bakit marami nagsisimba, hindi kilala si Jesus. Huwag ka na magtaka. Simba-simba lang yan. Wala yan. Hindi niya kilala si Lord. Totoo lang yun. Hindi kilala. Kaya kita mo, magsisimba, hindi magsisimba, mawawala, susulpot, lilitaw, lulubog, sabi mo sa katabi mo, parang palitaw ka talaga. No? Sabi ng Philippians 4. Philippians 4, isa sa pinakamagandang pangako sa Bible. Hello? Isa sa pinakamagandang pangako sa Bible. Ito po yun, right? Ang sabi, do not be anxious about anything. Kung wala ka pang jowa, huwag ka matense. Hello, mga dalagat binata. Pastor, ang tanda ko na. 18 na ako, nakaka-4 pa lang ako. Hindi ko pa nakikita yung Mr. Ideal ko. Sa mga wala pang trabaho ngayon, do not be anxious. Sa mga hindi pa gumagaling sa sakit, do not be anxious. Sa mga hindi nagsisimba, ang anak mo, ang asawa mo ayaw magsimba. Naninigarilyo yung anak mo, nagda-drugs, nagnanakaw. Do not be anxious about anything. But, in every situation, by prayer and petition with thanksgiving. Hindi mo iintaying sumagot ang Diyos bago ka magpasalamat. Hindi mo iintaying sumagot ang Diyos. Ano man ang nangyayari, pangit ang nangyayari, walang nangyayari, huwag kang mabahala. Sa halip na mabahala ka, manalangin ka nang may Diyos ko, tatatlo. Yugyugin mo nga yung katabi mo, yugyugin mo nga. Nang may para nandito lang. Dito. Nang may una ang pasasalamat. Bahala ang Diyos sa problema mo. Ang problema mo, hindi ka marunong magpasalamat. Panay hingi ka lang. Panay alala ka lang.
Panay, nakakatakot. Nako, hirap ng buhay. Ay, bla bla bla. Puro reklamo ka. Puro reklamo, puro reklamo. Hindi na ako magpe-pray. Tagal ko na nagpe-pray. Wala nangyayari. Kaya kita mo, tensyonado ka. Kaya kita mo, puro ka stress. Kaya kita mo, lagi ka pa rin walang pera. Kaya sabi mo, ayoko na magsimba. Walang nangyayari. Bahala ka sa buhay mo. Ang sabi, ito yung maganda. Verse 7, this is the most beautiful part of this promise. And the peace of God. Kapatid, mas gusto ko nang may problema pero may kapayapaan ako ng Diyos. Kesa wala kang problema, wala ka namang kapayapaan, magkakaproblema ka talaga. Pero hanggang may kapayapaan ako ng Diyos, kahit konti lang pera, kahit merong may sakit sa bahay, kahit ang daming problema, kahit ang daming pagsubok, kahit ang pangit na nangyayari, ang daming magnanakaw sa gobyerno, ang sama-sama ng buhay sa Pilipinas, ang daming mahirap, ang daming hindi kumakain, ang mahalaga sa akin, merong Diyos pa rin na alam niya kanyang ginagawa. And the peace of God. Ano mahalaga sa iyo? Malutas ang problema mo o magkaroon ka ng kapayapaan ng Diyos? Hindi ba pwede, pastor, sabay na lang? Ang sabi kasi dyan, hindi pa sumasagot ang Diyos. Yan ang sabi dyan eh. Hindi sumasagot ang Diyos. Ano gagawin mo? Magpapakataranta? Hindi titigil magsimba? Hindi ka na magbabasa ng Bible? Hindi ka na magpe-pray? Hindi nga sumasagot ang Diyos eh. Ano gagawin mo? Manalangin na may pasasalamat. Huwag tumigil. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng isipan ng tao ang magbabantay sa inyong puso at inyong isip in Christ Jesus. Wow! I like that. Yan ang pinakamahalaga sa akin. Yan talaga pinakamahalaga sa akin. Wala akong pakialam sa ginagawa ng demonyo, may pakialam ako sa ginagawa ng Diyos. The peace of God. Kaya marami nagsisimba, walang kapayapaan. Alam niyo kung ba't simba kayo ng simba? Hindi kayo makatulog sa gabi, panay reklamo, mainit ang ulo, panay away ninyo sa bahay, because you don't have the peace of God. Subukan mo, meron kang kapayapaan ng Diyos, wala naman mag-away kayo sa bahay na may peace of God. Walang pera, mag-aaway kayo. No, mayroong peace of God. Yung pagdating ng sagot, susunod po yan. Ang una muna, peace of God, bago yung sagot. Eh, gusto nyo sagot. Nagmamadali ka, inaapura mo si Lord. Hindi ka marunong maghintay. Pag naghihintay ka kasi, lalo kang lumalapit sa Diyos. Yan ang ibig sabihin nun. Pero gusto mo, utusan ng Diyos, Lord, kailangan ko na to, ha? Yung anak ko nawawala sa Canada, Lord, ha? Eh, alam nyo, nag-preach ako noon. Pagkatapos ko mag-preach, tumunog yung telepono. Sabi niya, Rudy, nakita na namin yung anak mo. Hello? Ano nauna? Ano nauna sa akin? Nawawala anak ko, ha? Nawawala. Ano nauna? Nakita anak ko o nagkaroon muna ako ng kapayapaan? Karoon ako ng kapayapaan. Actually, nakalimutan ko na nga yung anak ko eh. Kasi nag-preach ako ng linggo yun ng umaga eh. Nag-preach ako, excited ako sa preaching, nawala na. Kasi ang sabi, babantayan ng Diyos ang puso at isipan mo. Babantayan. Hindi niya papayagang mamatay ka sa takot. Kaya imposible ka magpakamatay. Ang nagpapakamatay, mga kapatid, hindi nila kilala kung sino ang Diyos. Kaya nagpapakamatay sila eh. Kasi nga, hindi nila alam yung peace of God. Kahit ano pa mangyari, yung peace of God, huwag mong iwawala. Number 3. Ano yung plano? Ano yung plano? Una, hahanap ka ng lugar na tahimik. Alright? Kayong dalawa lang ni Lord. Makinig ka mabuti. Mag-intay ka. Pangatlo, you watch. Alright? Anong ibig sabihin ng you watch? Alright?
titingnan mo, may makikita ka talaga. May ipapakita si Lord sa iyo. Alam niyo ba kung bakit ba't ako hindi tumitigil sa panalangin? Kasi may prayer po ako na hindi pa sinasagot ni Lord. Pero pinakita na niya po sa akin. Ang hindi ko lang alam, kailan. Oo, yun lang ang hindi ko alam. Pero pinakita na. Ang sabi po ng Habakkuk chapter 2, verse 1. Tingnan niyo, sabi ng verse ha. I will watch to see what He will say to me. Parang may mali. Napansin niyo, parang may mali sa sinabi ng Bible. Ang sabi niya, titingnan ko kung ano sasabihin niya sa akin. Ha? Hindi na ako may sasabihin sa tenga. Pero ito po kasi, titingnan ko. Makikita ko kung ano sasabihin niya sa akin. Alam niyo si Lord, may ugali. Okay? Yung salita niya, yung pangako niya, pwedeng ipakita sa iyo in advance. Hello? You can see. Sino dito nakakakita ka na ikaw ay aalis sa utang? Naku, sabi ng iba, malabo yata yan, pare. But you need to withdraw first. You need to wait first. And then you need to watch first. Papakita ng Diyos sa iyo. Sigurado yun. Kaya lang, may plano ka ba? Ano ba plano mo sa prayer? I will watch to see what He will say to me. Andiyan pa po ba kayo? Ginagawa po ng Diyos yan, mga kapatid. Ginagawa yan ng Diyos. Madalas sa akin, sa loob ng 35 years, bago ko po makita ang sagot ng Diyos, physically, pinapakita niya muna sa akin in mental picture. Excited po ako every time I pray. Kaya gustong-gusto ko doon sa 5th floor. Kasi doon po ako tumitingin, Lord, ano gagawin mo? Mag-iintay ako sa iyo. Hindi ako titigil. That's number 3. Number 4, dahil kulang na po ako sa oras, bilisan ko ng konti. Ano prayer plan mo? Nagsusulat. Nagjo-journal. Sa palagay, mabuti na lang, si Juan, sinulat yung Gospel of John. Kung hindi sinulat ni Gospel ni John, yung Juan, naku, wala tayong binabasa ngayon. Kung hindi sinulat ni Mateo yung Gospel of Matthew, wala tayong binabasang Gospel of Matthew. Buti na lang, may mga tao na nagsulat ng ginawa ni Jesus at yung mga pangako ni Jesus at yung mga sinabi ni Jesus, isinulat nila. Ako po, nandito lahat yung mga sinasabi ng Lord sa akin. Alam niyo ba, na nakasulat dito na itong dulos, mapupuno po itong simbahan natin. Nakasulat po yun. Actually, bago ko isulat, nakita ko na po yun. Na yung 8:30 natin, yung 8:30 hindi puno pa, mapupuno talaga, sinabi ng Panginoon sa akin. Kaya hindi ako tumitigil, excited ako. Kaya hindi ako naboboard sa prayer, kasi pinakita eh. Tapos isinulat ko na nagmamadali yung mga tao pumasok sa simbahan. Nagmamadali. Takot silang malate. Kasi pag na-late sila, wala na silang maupuan. Sabihin mo sa katabi mo, mag-aral ka ng magsimba ng maaga. Or else, sa sahig ka uupo. Totoo po yun. Nasa listahan ko po yun. Yun po ay pinagpe-pray ko kasi nakita ko na. Gusto nyo sa linggo pa lang? Makita. Gusto nyo? Sa linggo, wala na kayong maupuan sa linggo. Pag hindi kayo dumating na maaga, bakit? Kasi ilalatag namin silya, 200 lang. Wala na kayo upuan. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Ang sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 2, the Lord answered me. Sumagot ang Diyos. Ano sabi ng Lord? Write down the vision. Alam niyo, marami sa inyo hindi mahilig magsulat, di ba? Yung iba, maganda itong mga batang ito. Nakaganyan. Nagpe-Facebook kayo, no? Hindi ba? Hindi ba? Yung sinasabi ko, sinusulat niyo. O, daig niya yung mga, alam niyo, lalago itong mga batang to. O, lalago yan. Yan 5 na yan. Kaya tandaan ko mukha niyo, ha?
Oh, marami nagsisimba, nakaganyan lang. Oh. Sabi na, hindi, computerize ang utak ko, pastor. Lahat yan, pag uwi ko ng bahay, pipindutin ko lang dito. Lahat ng message nyo, pastor, 1 oras, nandyan yan. Ibahin mo to, Lord, hand nyo to. Hindi lumalago eh. Alam niyo ba't di lumalago? Di marunong mag-journal. History makers are note takers. Ang gumagawa ng kasaysayan ay yung mahilig mag-journal. Totoo po yan. Totoo po yan. Ako, ngayon po, modern na. No? Meron na kasi tayo 1 terabyte na memory ng computer. Bago po magka-computer, yung mga notes ko, Diyos ko po, punong-puno yung opisina ko ng mga notebook. Punong-puno talaga, nagkalat dyan yung lahat ng mga isinulat ko. Ng mga prayer, mga messages. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit si Pastor Rudy, mas iba ako kaysa sa inyo. Kasi ako po, hindi lang ako nagpe-pray ng kaming dalawa ni Lord, hindi lang po ako nag-iintay, hindi lang po ako tumitingin, nagsusulat pa rin po ako. That's part of the prayer plan. Naintindihan niyo po ba? Kaya marami pong mga Christian naka-stuck. Bakit ka naka-stuck? Kasi hindi mo nga alam kung sinagot na ng Diyos yung prayer mo eh. Alam nga namang hindi ko alam kung sinagot ng Lord. Kasi nakalista nga eh. Siyempre, nakalista yung mga sinasabi ng Lord sa akin. Sinagot na to. Excited ako sa susunod na prayer. Kasi marami ko sinulat na sinagot na eh. Kaya kita nyo, yung mga nakikinig po kayo rito, nakaganyan lang po kayo. Paano mo malalaman kung ano sinasabi ni Lord sa iyo ngayon? Wala, di ba? Nakaista ka. Simba ka lang ng simba. Simba, simba, simba. Ano ngayon yung ipagpe-pray mo? Hindi mo alam. Yun to, mahirap, no? Sa maraming Christian. Panglima at panghuli. Panglima, i-worship. Meron akong sasabihin sa inyo, mga kapatid. Malalaman mo kung ikaw ay mapanalanginin kasi ikaw ay palasamba. Ulitin ko po prayer and worship is inseparable. Hindi pwedeng paghiwalay niya. Kasi pag nanalangin ka, sasamba ka. Pag nanalangin ka, sasamba ka talaga. Hindi pwedeng hindi sumasamba. Kaya maraming mga nagsisimba ng Sunday, hindi sila excited na kumanta. Of course, worship is not about singing. It's about offering your life. Hindi kanta lang ang worship Siyempre, kumakanta. Pero ang kanta, wala yan. Kung hindi mo hinandog yung buhay mo. Worship is about offering your life to God. Hindi kailangan ng Diyos yung pera nyo. Alright, mga kapatid, maganda madinig yung puto, makinig kayo mabuti. Huwag kayong magbibigay ng 10% o offering nyo dito sa dulos kung hindi mo muna na isusuko sa Diyos ang buhay mo. Don't do that. Huwag nyong gagawin yan. Hindi kailangan ng Diyos ang pera nyo. Ang kailangan ng Diyos ay yung pagsamba nyo. Ano yung pagsamba? Offering your body. Offering your life. Offering your family. Offering everything to God. Offering your eyes, your mouth, your ears, your hands, your feet. Offering your body. And then, susunod na lang yung pera. Kaya please, huwag kayong magbibigay. Kahit 5. O kahit 5, huwag kayong magbibigay. Kung hindi nyo pa na ibibigay sa Diyos, yung inyong buhay, yung inyong pagsamba. Worship means offering your body to the Lord. Pleasing. Live. Alive. That's the true kind of worship. Habakkuk chapter 3, verse 2. O Lord, now I have heard your report and I worship you in awe. Sabi po ni Habakkuk, dapat maranasan niyo yan. Okay? Dapat maranasan niyo yan. Mga kapatid, dapat maranasan mo yan. Pagkatapos mo manalangin, aalis ka, bago ko umalis, sabi mo, oh, Panginoon, napakabuti mo po.
Tinanggap ko na po ang sagot sa panalangin ko. Nakita ko na. At ikaw ngayon, namamangha po ako sa iyo. I don't know about you, pero kapag hindi ka na namamangha sa Diyos, something is wrong with your relationship with God. Something is wrong. Ang Diyos po ay kamangha-mangha. Kaya nga sinasamba siya. Hindi mo sinasamba asawa mo kasi hindi amazing ang asawa mo. Hindi mo sinasamba yung hanap buhay mo because your job is not amazing. It's not awesome. Only God is awesome. Ako everyday, ayoko, natatakot ako. Alam niyo, kinakatakot ko kapag hindi na ako believe sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng hanga. Believe. Awesome. Sabi po ni Habakuk, I worship you in awe. Dahil believe na believe ako sa iyo, Panginoon. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayokong dumating sa buhay ko na hindi na ako hanga sa Diyos. Ibig sabihin, sobrang laki na ng problema mo. Na mas malaki na yung problema mo kaysa sa Diyos. Kaya hindi ka nahanga sa Panginoon. Ang laki talagang problema niyan. Kapatid, kung nandito ka ngayon sa simbahan at masyado nang malaki ang problema mo kaya hindi ka na-believe sa Diyos, grabe. It's about time to make a turn around. Repent. Sabi ng Bible, you repent. Bumalik ka sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay kahanga-hanga. Ako, yun po ang kayamanan ko everyday. Pag-gising ko pa lang sa umaga, sabi ko, Panginoon, hanga-hanga talaga ako sa iyo. You are awesome. You are awesome. Kaya sagutin mo prayer ko, kaya hindi. I still worship you. I will worship you. Kahit hindi maganda nangyayari sa paligid, meron akong kapayapaan ng Diyos. Grabe. Hindi mo mabibili yan, kapatid. Kahit pinakamaganda pa asawa mo, wala kang kapayapaan ng Diyos. Ang laki ng problema mo. Kahit ikaw pa may pinakamalakas kumita na hanap buhay, pag wala kang peace of God, miserable ka pa rin. Kaya nga, sabi ko, Lord, I worship you. You are awesome. You are majestic. Hindi lang po ito bulaklak ng dila. Totoo po ito. You are magnificent. I worship you, Lord. Kaya excited ako mag-pray. Hindi boring ang prayer ko. Now, the monologue becomes a dialogue. Prayer should be a dialogue. It's not a monologue. Ang ibig sabihin ng monologue, isa lang nagsasalita. No, ang prayer ay dialogue. Dalawa kayo. Nag-uusap. You can turn your prayer from a monologue into a dialogue. Kaya lang ang tanong ko sa iyo, do you have a plan? Do you have a plan? May plano ka ba, kapatid? Baka naman ang plano mo lang magsimba, pero wala kang planong makilala kung sino ang Panginoon. Pwede po ba tumayo tayong lahat? Meron pong picture. Tingnan niyo po yung picture na yan. Yan po ay, yung painting na yan po ay ginawa ng isang magaling na pintor. At ang halaga po niyan ay millions of dollars. Ang title po ng painting na yan ay Checkmate. Checkmate. Alam niyo yung salitang checkmate? Ginagamit po yon sa sungka. Right. Ang picture, si Satanas, tsaka yung lalaki, magkalaban sa chess. At ang nakasulat, ang nakadrawing, yung lalaki, ang laki ng problema niya. Bakit? Sabi ni Satanas, checkmate ka na. Marami po sa inyo rito, ang pakiramdam mo, wala ka ng panalo sa demonyo. Laki ng problema mo. Wala na. Checkmate ka na. Isang araw, habang yan po, yung painting na yan, naka-display, may dumating po ng mga turista at tinignan nila yan, may tourist guide. Merong isang lalaki, hindi umaalis. Yung mga kasama niya, papunta na po ron sa exit.
Yung lalaki, nakatingin siyang ganyan sa painting, sabi niya, hindi niya inaalis yung tingin niya. Ako sabi ng tour guide, bumalik yung tour guide, sabi niya, sir, papaalis na po yung bus. Bakit hindi pa kayo lumalabas? Sabi niya, teka muna. Kasi alam mo, ako ay world champion sa chess. Sabi ng lalaki, ako ay champion sa chess. World champion. At may problem dito sa painting na to. Sabi niya, may problema sa painting na yan. Sabi niya, ano po yun, sir? Sabi niya, the king has still one move. Hindi pa siya checkmate. Alam mo, kapatid, kung si Jesus ang hari ng buhay mo, hindi ka pwedeng ma-checkmate ng demonyo. Kaya lang, depende kung talagang hari mo ba. Talaga bang hari mo si Jesus? Kasi katulad po nitong painting na to, ganyan po ang kalagayan ng marami. Wala na, sakit ng ulo, laging walang pera, hirap na hirap, laging may sakit, walang kaligayahan, ang gulo-gulo ng pamilya, away ng away, ang mga anak na papariwara, ang asawa na papariwara. Sabi, ang dilim, checkmate, sabi ng demonyo, checkmate. Pero sabi ng Panginoon, wait. Meron pa akong isang move. Meron pa. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, kung ako po sa inyo, wala kayong gagawin every day of your life. Be sure to know who the real king is. Sino ang may huling move sa buhay mo? Ikaw ba? Si Satanas? O ang Panginoong Jesus? Sino? Sino ba talaga? Kaya sa umaga pong ito, sana po, of course, ang pinag-aralan natin, hindi lang prayer. Prayer with a plan. Huwag kayong basta manalangin. Dapat meron kayong plano. Para magtagumpay ka sa giyera, dapat may plano ka. Hindi basta lalaban ka sa giyera without a plan, without a strategy. Tuwan-tuwa ang demonyo sa mga Kristiyano. Puro pray lang. Prayer. Hindi naman lumalago sa prayer. Kaya pakiramdam mo, lagi kang talo. But know the plan of your God. Alamin niyo, plano ng Diyos. At kahit sa prayer, mag-e-enjoy kayo. Hindi na kayo maboboard sa prayer. Hindi na kayo mag-aapura sa prayer. Sasaya kayo sa prayer. Ma-excite kayo sa prayer. Magbibigay ka ng time sa prayer. Dahil sabi mo, ayoko magmadali, Lord. Ayoko magmadali. Nag-e-enjoy ako sa presence mo. Gagawa ka talaga ng paraan. And hopefully, ang prayer ko po, hindi lang kayo nagandahan sa message. Wala namang kwenta kung nagandahan ka sa message. Ang maganda kung nabago ka ng message. Taas po natin ang ating mga kamay, Lord. Salamat po na ikaw yung hari ng mga hari. Ikaw pa rin ang may huling salita sa lahat ng bagay. Imposible kang ma-checkmate. Imposible ako na ma-checkmate. My King has the last move, has the last say. And Lord, kahit parang matagal ang sagot, parang kahit matagal na ako na nananalangin, walang nangyayari, pero salamat, the peace of God is inside of me. Kahit parang magulo ngayon, hindi ko alam ang sagot, hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit, but I will never stop praying, I will never stop believing, I will never stop waiting, Lord, and I will never stop worshiping you in all. Panginoon, hangang-hanga ako sa iyo. Maraming beses mo nang pinatunayan na wala kang katulad. Hindi lang isang beses. At makikita ko pa sa mga darating na araw kung gaano ka kadakila, gaano ka katapat, at wala kang kapantay. Salamat po. Salamat po ng marami. In Jesus' name.